sa camp. Kaya hindi ko siya pwedeng kalimutan kahit patay na ako. Yan. So, salamat po sa inyo pong pagdalo at tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ito po ay araw ng ating Panginoon. This is not our day, but this is the Lord's day. And bago po tayo magsimula ay ating pong i-recite yung ating pangako sa ating Panginoon. Let's recite. Ang aking pangako sa aking Panginoon Jesus, pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at tanging biyaya, tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. In behalf of our pastor, let's open our Bible in the book of Romans chapter 11, verse 36. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na, tayo po ay muling makikinig. At alam natin, bawat mapapakinggan natin every Sunday will be used by God for us to prepare, for us to be used by God. Amen? Romans 11:36, sabay-sabay po nating basahin. For of Him, and through Him, and to Him, are all things, to whom be glory forever. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, itago niyo po kaming muli sa inyo pong biyaya at kahabagan. Ikaw po ang siyang magpaalala, magtuwid, magbigay ng corrections, at dalangin po namin na gamitin niyo po ang inyong po salita upang kami po ay mas higit na mapakinabangan sa gawain mo. Sapagkat dito po yung naisip mo sa amin upang may handa kami sa mga dakilang gawain na inatang mo sa aming simbahan. At kami po ay kabilang dito, Panginoon. Pususin niyo po kami ng Espiritu ng Diyos at malaya kang kumilos sa bawat isa. Alisin niyo po yung mga distractions sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. At bago yan, sabihin mo sa katabi mo, Happy Lord's Day. Yan ang may ngiti. Yan. Mira, baka nakakalimutan natin na tayo ay nasa simbahan. Wala po tayo sa sementeryo ngayon. Amen? Tayo po ay nasa simbahan and we should be excited na tayo po ay kapiling natin ang mananampalataya. Lalong higit, no, kapag tayo po ay dumadalo, ang ating kaniig ay ating Panginoon. Amen? At ang ako'y natutuwa sa nanay ko nandyan. Yan. Kahit nahihirapan niya, talagang nagsisikap na siya ay makapunta. Alam ko masaya nanay ko kapag nagtuturo kami, no. Alam mo yung bago tayo magsimula, no, talagang nakikwento muna ako kasi alam pag nakikwento yung yung speaker, kinakabahan niya. No, sabihin, kasiyahan sa magulang na makita niya yung kanyang anak na nangangaral at naginagamit ang Panginoon. And wala pong sayang sa pagbibigay niya sa akin ng mga pamasahe nung araw, nung sa panahon na nahihirapan ako magsimba. Sasabihin ko sa nanay ko, Nay, pengin ng pamasahe. Hingi ka na naman. Saan ka pupunta? Hindi naman linggo ngayon. No? At I intentionally do it. Bakit? Kasi may ministry. No? Every Thursday, pupunta ako sa simbahan at ang ginagawa ko, no? Nagtatatak ako ng gospel tracts. Yan. Yan ang trabaho ko. At kapag may pagkakataon pa ako yung nagre-repair ng mga sirang silya ng simbahan. Naalala niyo yung Preacher Rene? Yung mga silya natin, talagang mahaba pa yon, i-screw ko yun, mamartilyuhin ko yon. Bakit? Alam ko yung ginagawa ko, tama, at ito ay kalooban ng Panginoon. At alam ko, this is God's best for me. Amen? The title of the message this morning, na ito po ay nais ipaalam ng ating pastor, to have God's best, God must be first in our priorities. Amen? Para makuha natin yung pinaka-best para sa Panginoon at nais ng Diyos sa atin, maintindihan natin na dapat siya yung una. Siya yung una. Alam nyo, makikita natin kapag lagi-laging huli ang Diyos. Pag lagi ang Diyos ay laging nasa option ng buhay natin, alam nyo nangyayari,
hindi tayo nagkakaroon ng fulfillment sa buhay. Nakarinig na ba kayo ng tao na nagsalita, alam mo, ang feeling ko unfulfilled ako. Meron naman akong sasakyan, meron naman akong bahay, meron naman akong mga anak, meron akong magandang asawa, meron naman akong mga kaibigan, pero bakit ganon? Parang may kulang. Nakarinig na kayo ng ganyan? Di ba? Namumuhay ka, tumatagal yung buhay, parang may kulang. Alam mo ang kulang? Panginoon. Alam niyo po, gusto makita niyo, it's because you were made for more than this. More than yung mga kaibigan natin. Nilikha ka ng Panginoon na higit pa dyan. No ho? You were made for more than survival. You will never find fulfillment in life until you begin to live in God's will, by God's power, and for God's glory. You know what? Ang kaharian ng Diyos is presently real sa buhay natin. Bahagi po tayo nito. It's what we're to be doing in earth right now. The power of God is a present resource. Yung kapangyarihan ng Diyos, yan ang nagbibigay sa iyo ng, yung kapangyarihan, yun ang pinanggagalingan natin ng kalakasan. No? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang reason why we exist. Kaya nga sabi ng binasa natin, and for Him, and through Him, to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Tapos na yung service. Amen ba? Parang tahimik kayo, no? Nag-amen na. Pag nag-amen na sa dulo, tapos na yon. Okay ba? Yan. Pag kayo inantok, tatagal talaga tong service na to. Pero pangako ko, no, bubuhayin natin to sa biyaya ng Panginoon. No? At gusto ko makita nyo, it is the present reason for everything. It's all for God's glory. Everything comes from Him. Ang lahat ay nanggaling sa Kanya at tayo ay extension lamang na kaluwalhatian niya. Tayo ay nagpapakita, Lord, gamitin mo ko. How do you have God's best and live a fulfilled life? The kind of life that you were designed by God to live. Paano ba ito? Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 12? Ang sabi diyan, that we would walk worthy of God, who had called you unto His kingdom and glory. Ibig sabihin po, kalooban ng Panginoon, na tayo ay magsilakad, sabi ng Bible, nararapat sa Diyos na Siyang tumawag sa inyo sa Kanyang sariling kaharian, sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, it means you make God's agenda your agenda. Hindi ka naglalagay ng agenda mo sa sarili mo lang. Ako, magtatrabaho ko, wala ang Panginoon, okay lang yon. Mag-aaral ako, ang Diyos wala yon, okay lang yon. Hindi okay yun pag ikaw ay mananampalataya. Sa unbeliever, kahit hindi ka manalangin, kahit wala kang pastor, kahit wala kang simbahan, sa unbeliever, okay lang yun. Kaya lang, malaki ang kulang, Diyos. Pero ikaw, meron ka ng pananampalataya eh. Nasa simbahan ka na eh. You make God's will your will. Yan ba yung prayer natin? Na ang kalooban ng Diyos, yung naisin niya ay maging naisin din natin. You care about God cares. Nag-aalala ka, ano yung naisin ng Panginoon? Ano yung kalooban ng Diyos? Sana yun din yung kalooban na nais kong gawin. Bakit? Kasi ikay mananampalataya eh. Kristiyano ka. Okay? Alam nyo, gusto makita nyo, na ang 10 utos na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ito para gawin tayong disorder. Naka-order yan eh. Mapapansin natin na sinabi ng Bible sa Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. What does it mean?
Hindi sinabi yan by accident. Sinabi ng Panginoon para ma-realize natin na ang prinsipyo behind that is to put God first. Alam mo, lagi sinasabi, kapag ang Panginoon option lang sa buhay natin, someday you will be an option. Option ka rin. No? At kapag lagi nating inuuna yung bagay na gustong gawin natin, later on, yung mga inuuna mo, mawawala sa'yo. Binibiro ko yung mga taga Las Piñas. Yan. Pagpupunta yan, ikwento ko lang narinig nyo na ako noon no? Pagpupunta yan, magme-merienda muna yan dyan sa gilid. Sabi ko, hindi kalooban ng Panginoon nandiyan kayo. Dapat unahin nyo, punta na kayo sa church para alam nyo yung inspiration, alam nyo yung pinapakanta ni Sir Bonnie. Di ba? Dahil lagi nilang inuuna yon, lagi sila nagme-merienda bago mag-service. Natatawa si Elmer. Pero si Elmer hindi yun no? Dume-diretso siya dito Inuuna niya talaga, service talaga. Maya-maya, itong mga nagtitinda ng lugaw dyan, nalulugi na. Yung nagtitinda tawag dyan, yung bakery, nalugi yan bumalik lang uli. Yung nagtitinda doon sa gilid, lugi na rin. Alam mo bakit? Dahil kasalanan nito mga to. Na-realize nyo yun? No? Dahil inuuna mo sila, aalisin ng Panginoon yan. Lulugihin ng Panginoon yan. At kapag hindi ka pa nagbago, ikaw na ang mawawalan. Gusto mo ba yun? Diba? Ayun, pinapakita na ng Panginoon yun. Hayag na hayag na. Lahat ng pinupuntahan lang kainan, meriendahan, nalulugi. Bakit? Hindi mo inuuna ang Panginoon. Diba? Sinubukan mong inuuna mo yung labahan mo, mamaya-maya yung damit mo sira na. Bakit? Inuuna mo yun Diba? Mapapansin mo, Sunday na Sunday, nasa bahay ka, anong sabi mo? Marami akong labahan Marami akong gagawin sa bahay Marami akong lulutuin O, di ba? Dahil inuna mo yon, lahat ng mga bagay na yon later on, nababawasan, nawawalan, yung pagkain, nasisira, hindi nagkakasya. Bakit? Hindi nauna ang Diyos. Pero sinubukan mong inuna ang Panginoon, dumadami. Yung damit gumaganda. Yung transaksyon umaayos. Yung pakikipag-usap madali, mabilis. May tagumpay. Bakit? Totoo yung sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Lahat ng bagay. Anong bagay na nasa isipan mo? Diba? Gamit, pera, relasyon. Diba? Sama na natin yun. Diba? Sabi ng Panginoon, idadagdag, papagaanin ko para sa'yo, unahin mo lamang ako. Pero dahil option ng Diyos, humihirap. Tama? Humihirap. Sapagkat hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Let us place our lives in God's hand and let Him be the first in our lives. Hayaan natin sa buhay natin, mauna ang Diyos sa ating pamilya, sa ating karir, sa ating pag-aaral, kahit sa ating mga finances. Alam mo, every time tayo pupunta sa simbahan, anong lagi nating nasa isip? Dahil inuuna pong Panginoon, ano yung aking ikakaloob sa Panginoon? Palatandaan yan No? Na nais nating unahin ng Panginoon. Tama po ba yon? May ugali ka bang ganyan sa Panginoon? Ang lagi mo inisip, Sunday ngayon, ano yung pwede kong ihatag sa Diyos? Diba? Tatanungin ko yung nanay ko Si nanay may paupahan to Nanay, nagtatights ka ba doon? Nagtatights ang nanay ko doon sa paupahan niya. Kasi pag hindi siya nagtights doon, yung titira doon, hindi magbabayad. Bakit? Yung portion na ng Diyos yun Diba? Mamaya ituturo natin sa huli yun. Kasi bakit? Nais ng Diyos na siya yung top priority ng buhay natin.
God is not going to play second fiddle to anything. Everything you have in life is from God because binigay ng Panginoon sa iyo yan eh. Diba? Kaya nga nais ng Panginoon na ilid tayo papunta saan? Sa kalooban niya. At ang kalooban niya ay best. Ang kalooban niya, unahin natin ang Panginoon. At salamat sa umagang ito sapagkat nasa simbahan kayo. Nagsisisi ba kayo na kayo ay nasa simbahan? Inuulit ko, nagsisisi ba kayo na kayo ay nasa simbahan? Inuulit ko. Di ba? Baka hindi nyo naiintindihan eh, na wala kang dapat regret kapag ikaw ay nasa church. Why? Kasi baka mamaya may matutunan ka. Baka mamaya kinakausap ka na ng Panginoon. Baka mamaya may babaguhin ng Panginoon sa'yo sa ugali at mga pananaw natin. At nais ng Panginoon idagdag ang salita sa puso natin. No? At sa ating mga kaibigan, mga bisita na naririto, nais ko pong sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Nais niya na maintindihan mo ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng paunawa kung paano ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, yung unang ako ay pumunta sa simbahan, that was 1989. Nabaptize ako 1990. At ang unang tanong na na-encounter ko upang ma-realize ko na ako'y makasalanan at kailangan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, kung ikaw ay mamamatay, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo, yun yung turning point ng buhay ko. And when September 16, I attended yung anniversary at doon ko naintindihan yung tinatawag na crucifixion ng Panginoon. Ganun pala ako minahal ng Panginoon. Meron dramatization dito, may pinako nga dito nun eh. Di ba? At doon ko nakita na ganun pala ako makasalanan. Ganun pala yung pagbabayaran ko sa harapan ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. No? At dahil nagkasala tayo mga minamahal, at sabi ng Bible, someday tayo ang magbabayad niyan. Hindi mo pwedeng pagbayaran yung kasalanan dito sa lupa. Hindi ka pwedeng magbayad ng kasalanan dito sapagkat hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ikaw ba pwede mo kang magbayad ng kasalanan mo sa Supreme Court o kaya sa police station, mama ang police, hulihin mo ako sapagkat alam ko pagdating sa kabilang buhay, gusto ko malinis na ako. Gagawin mo ba yon? Hindi. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Pero someday, babayaran natin ang ating kasalanan. Saan natin babayaran yung ating kasalanan? Walang iba kundi sa impyerno, hindi sa langit. Hindi ka bayaran yun eh. Ito ay buhay na walang hanggan. Kapiling ang Diyos. Di ba? Alam natin ang Diyos ay banal. Walang kasalanan. For us to be in heaven, kinakailangan magkaroon ka ng kabanalang katulad sa Diyos. At mangyayari lamang yan kung si Jesus ang magiging tagapagligtas ng iyong buhay. At kapag siya ang magiging tagapagligtas mo at magdidesisyon ka na si Jesus ay papasokin sa puso mo, sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung simula, no? Na ikaw ay bigyan ng Panginoon ng best para sa buhay mo. No? At gusto ko malaman yung mga minamahal sa umagang ito, to have God's best, God must be the first in our priorities. Paano? Sa mga kaibigan namin, nabanggit ko, kinakailangan mo si Jesus bilang tagapagligtas mo. Diba? Bakit? Binigay niya yung buhay niya para sa iyo. And that is that is what God wants for you. To accept the Lord Jesus Christ because that's the best gift na pwede nating tanggapin sa Panginoon. At sa ating mga nanampalataya, mga minamahal, gusto kong maintindihan nyo to, para makuha natin yung God's best, God must be the first in our priorities. How? Number one, I care more about God's approval than the approval of others. Sabi ng Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way?
by taking hitherto according to His word. Alam niyo mga minamahal, ito po yung nakakaano sa atin, no? Lagi tayong nag-iisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. No? Lagi tayo nakaganon. Yung bang aking desisyon, katanggap-tanggap? Yung aking pagpapasya ba, papayagan ba ako? No? If you care about God things, then you're going to do the right thing. If you care more about what other people think, you're often going to do the wrong thing. Bakit? You're seeking the approval of others eh. Di ba makapapansin natin yung mga, kahit tayo, di ba? Pati yung damit natin, okay ba ako? Ayos ba to? Laging ganun, we want approval of others. Okay ba ako? Ako ba yung sinabi ko? Di ba? O, lalong-lalo na, ito, gusto ko makita nyo po ito, mga minamahal. Pag save ka na, okay, ang pangalawang dapat mong gawin ay sumunod saan? Tubig ng bautismo. Tama? Tama. Tubig ng bautismo. Nung ako ay na-save, nagdadalawang isip ako. Because, sasabihin ba ng tatay ko, tatanggapin ba yung desisyon ko, magpapabaptize, tayo papayagan mo ba ako magpabaptize? Nay, papayagan mo ba ako magpabaptize? Definitely, dahil hindi pa sila nakakarating sa simbahan, hindi nila alam salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin yan. Ayaw nila. Di ba? Pero alam ko, I want the approval of God. Naintindihan ko na sa salita ng Diyos, kapag save ka na, kinakailangan mo sumunod sa tubig ng bautismo. At ako ay nagpasya. Hindi ko na sila inantay. Naging disrespectful ba ako doon? In a way, siguro, pero hindi eh. Sapagkat salita na ng Diyos eh. Ang nagsasabi na dapat pagpasya ka ayon sa naintindihan mo sa salita ng Diyos. At kapag ikaw ay saved na, gusto ko pa maintindihan nyo, na hindi ka dapat nahihiya na ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi mo ikinahihiya yan. Sapagkat pag kinahiya mo yan, someday sa langit, ikahihiya ka rin ng Panginoon. Gusto mo ba yon? No? That's why pag save ka na, hindi ka na nagmamatigas, hindi ka na, okay ba ako magpapabaptize? Kalooban ng Panginoon yan. Hindi mo na pinapatagal yan. Bakit? Alam mo bang tinanggap mo na si Jesus? Alam mo kung saan pupunta pag namatay ka? May tagapagligtas ka na ba? That's only requirement for you to get baptized. Hindi mo na dapat pinapatagal yan. Bakit? Pag kalooban ng Panginoon, dapat immediate. Now na. Why? Tama eh. Pag tama, ginagawa. Pag tama, sinusunod. Di ba? I-save ka na, ang tagal-tagal mo ng mananampalataya. Anong ginagawa mo? Kasi po natatakot ako sa mga commitment sa simbahan. Baka po ako iutusan, baka po ako'y singilin ni Sir Edgar kasi magpapakain po kami ng mga bisita namin at doon ka lang natatakot. Hindi ka nga natakot sa impyerno eh. Ito, iiwasan mo yung responsibilities. Kasi po baka may gagawin ako. O sige, maging membro ka lang, okay? Pagbibigyan kita sa gusto mo. Okay? Pero wala kang gagawin. Titignan ko kung matitiis mo yan. Sapagkat hindi ka looban ng Panginoon, pag ikaw ay naging bahagi ng simbahang ito, wala kang gagawin. Bakit? Tinuturo ng salita ng Diyos na dapat tayo ay kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Diba? Oh. Sa inyong mga regular visitor namin, no? Tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas, it's time for you to follow the Lord Jesus in baptism, water baptism. Sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon eh.
Huwag ka na mag-ano pa ng approval ng iba. Di ba? Huwag mo nang tanungin sa kaibigan mo, sa best friend mo, sa magulang mo, magpapabaptize ba ako? Yes, dapat lang. Sinabi na ng Panginoon sa'yo. Antayin pa bang magsalita ang Panginoon sa'yo? Yung audible na voice ng Panginoon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Antayin mo ba yon? Hindi. Sinabi na ng salita ng Diyos eh. That's why napaka-importante no, ng pag-attend sa Bible studies. Sapagkat yung mga preachers natin, itinuturo yan. Tama po ba mga preachers? Tinuturo namin yan eh. At kapag absent ka, hindi mo maintindihan yan. Di ba? Oh. Kasi yung baptism, larawan niya ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay, sapagkat yun ang pinanampalatayanan mo. Di ba naniwala ka na si Jesus ay namatay, nalibing, at muling nabuhay? Tama ba? Yun ang pinaniwalaan mo na siya ay tagapagligtas? At kapag ikaw ay naniwala dyan, paano namin malalaman yan? Paano malalaman ng mga tao yan? Kapag ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Sinasabi mo dyan, Panginoon, kasama mo akong namatay, nalibing, at muling nabuhay. Nakasulat yan sa Romans chapter 6. Nakalagay po yan dyan. Alam niyo po, gusto ko makita nyo, kapag tayo ay lagi nakatingin sa approval ng iba, no? Hindi ka uusog eh. Hindi ka mag-i-improve. Pero you will seek the approval of God, marami kang magagawa. No? Kaya nga sabi ng Bible, how can a young person stay on path of purity? Sabi ng Bible, by living according to your word. That's why every Sunday, kalooban ng Panginoon sa isang taong mananampalataya, sa bagong baptize, that we should attend church service. Kalooban ng Panginoon yan. At dapat nakalagay na sa puso natin, Panginoon, linggo ngayon, hindi ako liliban. Why? Kasi sabi ng Bible, every time na nakikinig ka ng salita ng Diyos, every time na nag-aaral ka nito, sabi ng Bible, wherewith shall a young man cleanse his way by taking heed according to his word. No? Buong linggo, mga minamahal, ang napapakinggan nating TikTok eh. Yung mga nakalagay sa Facebook, pati bad news na papakinggan natin. Hindi nalilinis yung ating mga isip, bagkus nagkakaroon pa tayo ng doubt sa Panginoon. At sabi ng Bible, paano magkakaroon ng paglilinis sa buhay natin? Sabi ng Bible, salita ng Diyos. By taking heed according to His word. Oho, kaya kung gusto mo, kaya nga may mga magulang nagbibiro, ay, dali niyo yung mga anak niyo sa simbahan para maging maayos siya. Totoo yun. Kung yung a-attend, ay makikinig ng maayos. Kung yung a-attend, susunod sa Panginoon at magdidesisyon, susundin kong Panginoon at naintindihan ko yung salita ng Diyos. Oo, totoo yun. Kaya every time na tayo ay lumiliban sa simbahan, no, nababawasan yung kaalaman natin. At kapag tayo ay lumilibad sa simbahan, minsan nahihiya tayo. Nahihiya ako eh. Bakit? Huwag ka na mahihiya. Diba? Bumalik ka lang. Kasi hindi ka na, dito sa simbahan natin, hindi ka namin kakantsawan. Masaya kami na nakikita ka. Hindi kami yung hindi namin attitude, bumalik ka pa. Hindi namin ginagawa yun. No? Nagsimba ka pa. Mali yun eh. Sasabihin namin, salamat nakadalo ka. Magpatuloy ka sa pagdalo. Diba? Sapagkat yun ang naisin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya pagka minsan, kapag wala ang salita ng Diyos, diba? Anong ginagawa natin? Minsan, frustrated tayo, masungit tayo, di ba?
meron tayong anxiety, di ba? Why? Wala ang Diyos eh. Kaya nga natin makita, mga minamahal, I care more about God's approval than the approval of others. Number 2, nandiyan pa ba kayo? I choose to confess my shortcomings, my sins to God, than hide them. Ano sabi ng Bible? For I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help, my deliverer, make no tarrying, O my God. Alam mo, pag lagi tayong may shortcomings, alam mo yung shortcomings, yung mga pagkukulang, di ba? Pagka minsan intentional yan eh, di ba? Sinasadya nating hindi magbasa ng Bible, hindi mag-pray, hindi mag-church, hindi tumulong, hindi magbigay. Sinasadya minsan natin yan. Tama po ba? Parang kayo yung sumagot. Tama. Bakit? Sinasabi ko, pagka minsan yung ugali ko rin minsan yun eh. Di ba? Shortcomings yan eh. Alam mo, pagka minsan, yung shortcomings natin parang, alam niyo yung Titanic? Sino nakapanood sa inyo yan? Yan. Huwag na kayo ano yun? Yung malaking barko yun. Matagal na yun, di ba? Ang sabi nila, sabi nung nag-invento noon o gumawa noon, sabi niya, unsinkable. No? Yung barko na yon, yung malaking barko. Pero alam niyo ba na ang katapat lang niya para siya ay maging sinkable? Icebergs. Tama? Yung yelo, di ba? Yun lang katapat niya eh. Di ba? Sabi, unsinkable, pero katapat lang yelo. Di ba? Bumangga sa yelo. Hindi yung yelo na binibili niyo sa 7-Eleven. Pero yun ang katapat lang niya eh. Di ba? Hindi bato eh. Yelo. Alam mo, pagka minsan para tayong Titanic, at later on, yung mga shortcomings natin, parang yelo yan, bumubutas, at later on, lulubog tayo. You see? Yung maliit na pagkukulang, yung maliit na mga inaalagaan nating mali, kasalanan, pag hindi natin inilapit sa Diyos yan, later on, lulubog tayo. Mahihiya ka na. Ayaw mo munang pumunta sa simbahan. Ayaw mo nang umattend. Pag pupunta na yung preacher mo doon sa Bible study, tataguan mo na sila. Diba? Ayaw mo na mag-pray. Kailan nagsimula? Noong nagsimula ka na hindi na magbasa ng Bible, nagsimula ka na hindi manalangin, nagsimula ka na hindi mag-communicate sa preacher mo, hindi ka nag-communicate kay pastor, doon nagsisimula yan eh. At ginagawa na natin yung gusto natin at hindi na yung gusto ng Panginoon. So mga minamahal, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Anong sikreto? The confession of our bad works and of our sins is the beginning of what? Good works. Kailan magsisimula for us to go back to God? Confession. Diba? Balik lang sa Panginoon. Nagkulang, yung pagkukulang mo, ay palitan mo ng mabuti. Bumawi ka. Bawian mo na maganda. Diba? Bumalik ka lang. Alam natin, mahirap yun. Diba? Alam mo yung pagsusisi ng kasalanan, napakahirap niyan eh. Yung aminin mo sa Diyos, yung kamalian mo at pagkukulang mo, ang hirap niyan eh. Kasi nagtatalo yung puso mo eh. Kasi gusto mong i-sustain yung mali mo eh. Ayaw mong aminin yung sinabi mong mali. Ayaw mong aminin yung mali mong attitude. Ayaw nating aminin yung ating mga ginawang kakulangan. Pagka minsan ayaw nating aminin yung may na-chismis ka. Ayaw nating aminin na tayo ay tinatamad. Ayaw nating aminin tayo ay nakagawa ng mali sa iba, nakasakit tayo. Okay?
Ang kinakailangan, ang sekreto para gumaling yan, ano? Just admit it all to God. Wala kang pwedeng itago na sa Diyos eh. Ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, maging honest ka lang. Okay? Maging tapat ka lang sa Kanya. At gusto ko makita niyo mga minamahal, kapag ikaw ay nagpatuloy sa mali at kinontrol ka ng kamalian, mga minamahal, eventually, just like the Titanic, lulubog ka. And it will affect the people around you because while sin is personal, it is never private. Ang kasalanan personal eh. It's not private thing. Personal mong ginawa yan sa harapan ng Diyos. At hindi ka pwedeng makatago sa harapan ng Diyos. Always remember this, lahat ng ginagawa natin, hayag sa Diyos eh. Pati nga yung, just try to imagine, yung bilang ng buhok mo, hindi mo alam eh. Pero ang Diyos alam niya yung bilang ng buhok mo eh. May counter ba ang Diyos? Hindi. Bakit? Napaka-makapangyarihan ng Diyos eh. Alam niya eh. Kinakailangan natin mga minamahal, just to admit. Alam mo, wala tayong perfectong buhay. Pero dahil ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano na, hindi ka pwedeng maging sinless. Pero pwede kang maging sinless. Diba? Hindi pwede, hindi mangyayari yung magiging sinless ka eh. Pag tinanggap mo na si Jesus, hindi pwede, hindi ka magkasala eh. Pero pwede yung kasalanan, kumonte, mabawasan, magbago. Tama po ba? Diba yung sinasabi ni Pastor dati, ikaw ay nangunguha ng hindi sa'yo, diba? Dati dishonest ka, dati palamura ka, dati magnanakaw tayo, dati palaaway ka, pero ngayon, hindi na. Bakit? Ang tawag doon, sinless. Hindi sinless. Diba? Kasi wala naman perfectong tao eh. Wala naman perfectong Kristiyano eh. Oho? Kaya nga kinakailangan natin maintindihan na dahil tayo ay imperfect, kailangan natin ang biyaya ng Panginoon for us to be successful in life. Number 3, nandiyan pa po ba kayo? I choose to enjoy what God has given me now. Alam mo, pinag-usapan natin dito yung contentment eh. Pagka minsan hindi tayo nag-i-enjoy sa bagay na meron tayo ngayon. Oo. Hindi tayo nag-i-enjoy. Bakit? Meron ka laging hinahanap. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 18, ang sabi po dyan, pakibasa lahat. Ready, read. Behold, which I have seen, is good. To enjoy the good of all things, that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Makikita natin dito mga minamahal, na sabi niya, it is good and comely for one to eat and drink and to enjoy the good of all his labor. If God gives us wealth and property, let's enjoy them. We should be grateful, enjoy what we have worked for. No? Kasi bakit? Regalo ng Diyos sa iyo yan eh. Meron kang gamit, di ba? Meron kang sasakyan, meron kang mga pagmamay-ari, meron ka yan eh. Bakit? Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. And you should enjoy them. Kung yan ay ninakaw mo, kinuha mo, hindi sa iyo yan, hindi mo may enjoy yan. Amen? Hindi mo may enjoy yan. Sapagkat ang Panginoon, nais niya na ang mga mananampalataya nag-i-enjoy sa buhay. Hindi nag-i-endure lang. Kasi minsan nag-i-endure tayo minsan sa problema eh. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, ma-enjoy natin ang Diyos.
sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Di ba? Si Babes, may bumili ng ng property, tama ba? Oh. Maraming property to eh. No? Chinismis na kita, no? Kasi gossip pero hindi marami yan, marami. May mga hindi dito, dun sa sa probinsya, kaya pupunta kayo, hindi niyo mapupuntahan. Mamamasahe muna kayo ng mahal. Di ba? And she's enjoying those things. Oh. Si Ferry, nakakatuwa yung bahay nila. Di ba? Nag-i-enjoy siya sa bahay niya. Kasi bakit? Minsan feeling niya, yung bahay niya, boarding house. Bakit? Tagal dito simbahan, tulog doon, balik na naman dito. Pero na-enjoy niya. Sabi niya sa akin, Sir, sarap matulog doon sa taas. Diba? Malamig. Yung bagay na meron ka ngayon, enjoy it. Diba? Sapagkat sabi ng Bible, sa 1 Timothy 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in the uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things, what? To enjoy. Oh. May pera ka, enjoy it. Diba? May bago kang computer, enjoy it. Pero dapat may boundaries. Merong diba? May pera ka, dapat kapag makita mo, ako ba'y nagkaloob na dito? Diba? May computer ako, may laptop ako, may pad ako. Oh, may boundaries ka dapat dyan. I-enjoy mo yan eh. Pero dapat, iniingatan mo yung pinapanood mo dyan. Hindi ka lang nag-enjoy, responsible ka pa. Di ba? Kasi gusto ng Panginoon, enjoy mo yan eh. Di ba? Alam mo, matutuwa ka sa sinabi rin ni Joey De Leon. Sabi niya, hindi ako mayamang tao. Joey De Leon EAT, Itbulaga. Tunay na Dabar Cards. Di ba? Sabi niya, hindi ako mayamang tao. Pero alam mo, meron ako, mga larawan. I enjoy traveling. I enjoy my wife, I enjoy my family, I enjoy my kids, I enjoy my apos. Sabi niya, I enjoy them. Why? Yun ang kayamanan ko. Yun ang kayamanan ko eh. Diba? So every time nagtatravel sila, kasiyahan nila. Bakit? Pinaghirapan nila yun eh. Pero dapat tayo mga Kristiyano, let me remind you, pag magbabakasyon kayo, ikokonik ko na naman to sa kalooban ng Panginoon ha. Pag magbabakasyon kayo, no, pumili ka ng bakasyon Monday hanggang Saturday, Sunday nandito ka. Bakit? May simba eh. Di ba? May simbahan naman doon. Palagay mo, mag-i-enjoy ka doon? Hindi. Kung dito umaatin ka ng buong araw doon kalahati lang. Bagay, sanay ka na naman na kalahati lang yung attend mo Di ba? Nasanay ka. Pero hindi ka mag-i-enjoy. Bakit? Dito ang tahanan mo. Dito ang simbahan mo. Mamimiss mo yung mga ngiti ng mga kapatiran na yan. Ha? Mamimiss mo yung mga pabango nila. Di ba? Mamimiss mo yung mga jokes nila. Bakit? Ito yung church mo Oh. Kapag kayo mga nag-a-abroad, nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, okay? Pagdating mo dito, unang-unang pupuntahan mo at papaalamanan mo, pastor mo. Diba? Pastor, uwi po ako dyan gantong petsa. Hindi po ako magpapasundo kay Sir Moreng, pero ipapaalam ko lang po, uwi po ako. Magbe-bless po ako sa inyo dyan. Diba? Ako galing ni Rubian, kahit pumunta sa probinsya yan, mga trabaho yun Pero pagdating niyan, lagi nag-iisip ng may pasalubong yang kay pastor, ano gusto ba ni pastor? Lagi nag-iisip nilang ganyan. Diyan lang yan Diyan lang yan. Mga minamahal, dapat yun ang attitude natin.
Diba, nag-abroad ka, dumating ka na, hindi man, walang kaalam-alam si pastor. Walang kaalam na, surprise! No, that's not the attitude. Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo ganyan sapagkat magkakaroon ka ng guilty feelings. Diba? Magkakaroon ka ng, nun eh, hindi mo ma-enjoy ng buhay. Diba? Hindi mo enjoy mapamamasyal. Kaya nga mga minamahal, ibig sabihin mga minamahal, ganito po. Tayo, ang mali natin, busy tayo to get things. Doon tayo nagiging busy. Okay? We're so busy getting more than we don't enjoy what we've got. Ba? Kaya nga ang tanong dito, tanongin mo sarili natin, what I am not enjoying right now? Kaya kadalasan sa atin, karamihan po sa atin, nandun sa isipan natin yung tinatawag na kaisipan na when and then thinking. Kapag meron na nito, magiging masaya ako. Kapag nangyari ito, magiging masaya na ako. Kapag ako ay nagkaroon ng boyfriend, masaya na ako. Kapag ako ikinasal, masaya na ako. Kapag ako ay nagkaroon ng anak, magiging masaya na ako. Kapag ako ay nagtapos sa aking pag-aaral, magiging masaya na ako. Kapag ako ay, mga minamahal, happiness is a choice. Pinipili yan eh. Diba? Paano kung hindi nagkaroon? Yung mga sinabi ko, hindi nangyari. Hindi ka nagkaroon ng anak, hindi ka nagkaroon ng asawa, hindi ka nagkaroon ng boyfriend, hindi ka nagkaroon ng magandang sweldo. Paano na? Hindi ka na masaya? Paano pag nawala pa yung jowa mo? Lalong hindi ka masaya. Iiyak ka na lang. Diba? Paano pag hindi nangyari? Maganda pag nangyayari. Pero gusto ko maintindihan mo, yung pagiging joyful, in spite of the situation, di ba? Choice yan. Pinipili yan. Di ba? Oh. Kasi pag hindi ka naging masaya ngayon, at hindi mo pinilang maging masaya sa meron ka, sa tinatanggap mo, sa susunod yan, hindi ka rin magiging masaya. Bakit hindi mo pinili na maging masaya kung ano yung meron ka? Diba? Pagka minsan, sabi lagi ni Pastor, kung yung bahay, yung kwarto mo, hindi mo maayos eh. Diba? Paano pag titiwalaan ka ng mas malaking kwarto? Diba? Doon lang sa sapatos na meron ka, hindi mo maayos, hindi ka maging masaya. Paano kung pagtitiwalaan ng isa pa? Dapat doon pa lang, inalagaan mo na, pinaganda mo na. Bakit? Kasiyahan mo yun eh. Pinipili natin maging masaya. In spite of the circumstances na meron tayo, at ito ay tinatawag nating good attitude. Kaya nga po, choose to enjoy what God has given you right now for your enjoyment. Ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa iyo ngayon? Ano yung meron ka? Be happy with that. Diba? Palagay mo. Bakit? Life is about relationship, not acquisition. Hindi yung buhay, hindi lang mag-acquire ka eh. Diba? Ang buhay is about relationship. Masaya ako kasi kasama ka. Diba? Alam mo, kahit anong bagay maganda, kahit alam mo yung nakakita ka na isang lugar, napakaganda, pero pag yung tao na nagmamay-ari nun, wala yung gusto niyang taong kasama, hindi masaya. Diba? Hindi yung na-acquire mo lahat eh. Diba? Nagkaroon ka ng lahat, pero pag yung tao na, diba? Yung you are in relationship, walang wenta eh. Wala ring saya eh. Okay, di ba? Kaya mga minamahal, my contentment is not in wealth, but seeing God and knowing all is well between us and God. Ano sabi ng Bible? Psalms 17:15.
Sabi niya, as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Kaya nga po mga minamahal, life is not about things. Hindi rin sa bagay na meron kay. Diba? Hindi sa bagay na tinatanggap mo. Hindi ka magiging masaya rin sa bagay na pinagkatiwala sa iyo kung wala ang Diyos. You enjoy things with God. Tama? Kaya nga di ba pagkaminsan si pastor, na-enjoy niya yung sasakyan niya, lalo na yung at one time kinikwento niya yung nasaksihan ko yun eh. Fortuner, maya-maya may nasa harapan na namin nag-inquire kung saan niya binili yung ang tawag doon, Angel's Eye, Devil's Eye. Angel's Eye. Bilog yun. Tuwan-tuwa yung siguro yung motorista na yun. Saan niyo binili yan? Maya-maya, eto na. God, pastor enjoys the car. At na-enjoy niya yung with God. At ginagamit niya yun upang, to win people for Christ. Diba? Na-enjoy mo. Gusto ko makita niyo ito. Ang punto ito, do you enjoy your house? Tama? Na-enjoy mo ba yung business mo? Okay? Na-enjoy mo ba yung mga gamit na nandyan? Enjoy it with God. Isama mo ang gawain ng Panginoon. Diba? May malaki kang bahay, walang salita ng Diyos, walang soul winning o walang Bible study. Diba? Yung Bible study namin kila Tita Mel, ang liit lang ng bahay nun eh. Diba? Pero kikita mo nung nag-Bible study, ay umaapaw eh. Buti na lang wala ako doon. Anong turo nun si Preacher Morris? Sapagkat yung last week hindi ako available at si kay Mori nakiusap. Diba? Sabi niya, sige, ikaw muna magturo. Siya nagturo. Kita niya yung mga tao, punong-puno. Nakinig. May na-save. Bagay, ano lang yan? Bahay lang yun. And we enjoy it. Sa pagkakalooban ng Panginoon, you enjoy things with God. Diba? Huwag mo nga alisin yung Diyos. Diba? Sabi nga ng Bible, sabi ng Luke 12:15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesseth. Diba? Never judge your self-worth by your net worth. Never think your value is related to your valuables. Realize that the greatest things in life are not things. Diba? Ma-realize natin, yung vina-value mo, hindi yun yung value mo. You see that? Life is not about acquisition or achievement. Life is about relationship and learning how to love God and other people. We need to learn to focus on what will last forever. Yung nakalagay sa gamit na yan, sa bahay na yan, yung tao na nandyan, magtatagal yan. Hanggang sa kabilang buhay, meron yan. Bakit? Yung kaluluwa ng tao, nagtatagal yan eh. Anong dalawang eternal? The Word of God and the people. Diba? Kaya nga pag unbeliever, diba? Forever din nun eh. Kaya lang forever, yung tinatawag na kapahamakan. Sapagkat yung kaluluwa natin, hindi nasusunog yan. Hindi namamatay yan. Nandun pa rin yan, buhay, makakaramdam pa rin yan sa impyerno ng sakit. Yung kaluluwa na nasa langit, makakaramdam yan ng kasiyahan kasama ang Diyos. So mga minamahal, gusto ko makita natin na you enjoy things with God. You enjoy things na kasama natin ng Panginoon.
The next thing is, mga minamahal, number 4, I choose to be honest before God. Ito yung medyo, inabanggit ko kanina. No? I choose to be honest before God. 2 Corinthians chapter 4, verse 2. I have renounced the hidden things of dishonesty. Na hindi kami magsisilakad sa katusuhan, ni magsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi magpapahayag ng katotohanan at ipagtatagubilin ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Alam nyo, ito, wag na tayong maglagay ng tinatawag na, yung mask, no, sa harapan ng Diyos. Alam mo yung mask, tinatago niyan yung emotion mo eh. Yung facial features mo eh. Diba? Sa Diyos, hindi mo na kinakailangan yan. Diba? Sa tao, may itatago mo pa eh. Diba? Kapag ikaw ay galit, frustrated ka, diba? In love ka, hindi mo maitatago yan. Diba? May kausap kami kagabi, ate, ang haba ng hair mo. Natatawa siya. Diba? Oh. Kailan ba? Later, 3 years. Ang tagal nun, sabi matanda ka na. Diba? Hindi natin pwedeng itago eh. Sa harapan ng tao, pwede tayo magtago. Diba? Pwede natin itago yung kasalanan natin. Pwede natin itago yung mga shortcomings natin. Pwede natin itago yung ating mga kamalian, kakulangan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi maitatago. Diba? Nakakita ka na ng tao na masaya daw siya, pero deep inside, malungkot siya. May ganun. So, hindi natin pwedeng, yan. Hindi natin pwedeng alisin yan eh. Honesty, uprightness demand that every area of our life is treated with the same intensity. It means we have the same commitment to excellence in our marriage as you do in your career. We have the same commitment to excellence in God's ministry as we do in our being a parent or an employer or being an employee. Kung paano tayo nag-excel, no, sa mga trabaho na meron ka, dapat nag-excel ka rin sa pamilya mo. Diba? Kung nag-excel ka sa family mo, naging maayos ka rin sa simbahan mo. Kung nagiging maayos ka sa simbahan mo, nagiging maayos ka rin sa trabaho mo. Di ba? Ang pangit naman, nagsisimba tayo, pagdating sa trabaho natin, pangit ang patotoo. Di ba? Sasabihin, nagbabible study pa pala kayo. Bakit ganyan ang buhay mo? Patay, talo na tayo. Di ba? Nabasa na yung patotoo natin. Ang hirap nun ipaliwanag. Ang laki ng pagbabawi nun. Di ba? Ang hirap nun. So, kung tayo ay nag-excel sa ministry, masipag ka sa simbahan, dapat pagdating sa bahay, masipag ka din. Di ba? Kikita mo, nagwawalis sa church, pagdating sa bahay, ang kalat. Hindi tama. Hindi, di ba? Minsan, iba naman baliktad ang mga Kristiyano. Di ba? Masipag sa bahay, walang ginagawa sa simbahan. Tambay pogi lang. Nakakita ka ng ganon? Ang sipag sa gawaing bahay, pagdating sa church, tinatamad. Diba? Tulog pa. Nagising siya tuloy. Oh, diba? Oh. Magaling maghanda ng sarili niya pagdating sa simbahan, pagpapunta na, hindi naghahanda para sa sarili niya. Nakikita mo yung damit, hindi nakaplansya, yung sapatos, namumuti,
ay nako, hindi ka naghanda para sa Panginoon. Diba? Kapag handa ka, gising ka. Bakit hindi ka nagpuyat kagabi? Ako lang. Halata ba? Pinagpaguran ko ka. Diba? Nakita mo yung eyebag ko, no? Pinagpaguran ko po yan. Pinagpuyatan ko talaga yan. Bakit? Karapatan ko yan. Oh. So mga minamahal, no? Dapat makita natin, ano mga minamahal, paano mangyayari ito? Ways how you can work to pursue God's best. We became a person that God would bless and have integrity by what? Number 1, keeping your promises. Ito mga minamahal, sumasablay tayo dito, no? Sabi ng Bible, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Kung ano daw yung ipinangako mo, when thou vow is a vow, defer not to pay it. Okay, mag-review tayo. Ano ang mga sinabi mo sa Panginoon, ipinangako mo sa Panginoon? May pinangako ka ba na katapatan? May pinangako ka ba na magbibigay ka, magiging kagamit-gamit ka, magiging useful ka, magiging maayos ka sa family mo? May pinangako ka ba? Kung may pinangako ka, alalahanin mo. At sabi ng Bible, nagvow ka, bayaran mo. Tuparin mo. Sapagkat kapag hindi mo tinupad yan, sabi ng Bible, mangmang ka. Sa ibang salita ng mangmang, tanga ka. Ganon. Baka makarinig tayo sa Facebook ng comment, mura daw yon, hindi mura. Full nga eh. You know, pag sinabi pa sa English, pangit pala sa Tagalog, no? Fools. Sabi niya, wala akong pleasure, wala akong ano sa'yo. No? Wala akong kaligayahan sa mga mangmang. Yan ang sabi ng Panginoon. But try to imagine, yan ang connotation sa'yo. So people of integrity keep their word. Kapag ikaw ay tao may integridad, yung salita mo, pinanghawakan mo. Lord, magiging maaga ako sa simbahan. Magiging faithful ako, you will keep that word. Yung sinabi ko, gagawin ko. Diba? Makakita ka ng tao na pupunta ako, pero hindi pumunta. Ang tawag doon ay Indian. Indian daw yun. Indian pana, no? Diba? Inaasahan mo, hindi nagpakita. Diba? Inaasahan ka dito, wala ka. Inaasahan ka, tutulong ka, hinahanap ka. Bakit? Hindi ka marunong tumupad sa sinabi mo eh. Diba? Sabi ng Proverbs 25:14, kung paano ang alapaap at hangin na walang ulan, gayon ng taong naghahambog ng kanyang kalooban na walang katotohanan. So mga minamahal, you stick to your commitment. Yung pinangako mo sa Diyos, tuparin mo. Yung pinangako mo sa tao, gawin mo. Diba? Kaya nga yung ngayon mag-asawa, ang hirap tuparin nun eh. Diba? Till death do us part. Talaga namang through thick and thin yun eh. Mahirap tuparin yun, pero pinangako yun eh. Pangako natin yun eh. Pangako mo yun eh. Sabi ng Bible, defer not to pay it. Bakit? Kapag ikaw ay man of integrity, sabi ng Bible, katulad ka ng Psalms 26:11, but as for me, I will walk in my integrity, redeem me, and be merciful unto me. Bakit? Kapag hindi ka tumutupad sa pangako mo, mawawala ng pagtitiwala yung mga tao sa'yo. Tama ba? Ito. Sample. Sino sa inyo ay may utang? Yan, di ba?
Pag may utang ka, di ba? At hindi mo nabayaran sa tamang araw. Di ba? Hindi mo nabayaran sa tamang araw, tamang oras, anong gagawin mo? Hindi ka nagpakita. Yung bang tao na inutangan mo, magpapautang pa sa'yo? Ha? Hindi na. Bakit? Mawawalan siya ng pagtitiwala sa'yo. Eh kung ikaw yung tao may integridad, di ba? Kung sakali, walang pangbayad, punta ka dun sa tao. Kapatid, hindi ako makakapagbayad sa oras na ito, sa araw na to. Pwede bang mabigyan mo ko ng palugit pa? Alam mo, makakatanggap ka ng mga salita. Tanggapin mo na lang. Eh bakit? Marami kong marinig na gano'n. Tanggapin mo lang. Pero pinapakita doon na ikaw yung taong may salita. May integridad. Bakit? Kasi pumunta ka, nagpaalam ka. Diba? Hindi mo yung tumakas ka, tinetext ka, hindi ka nagre-reply, nagme-message sa messenger, blinak mo na, pasaway ka. Diba? Paano ka pagtitiwalaan yan? Diba? So if you're a man of integrity, sabi ng Bible, defer not to pay it. Diba? Ano pa? Naalala ko lang, no? Yung mga bangko, diba? Ma'am Lisa, tama po ba? Pag ikaw ay nangungutang sa bangko, at ikaw ay matapat na nagbabayad sa bangko nila, anong ginagawa ng bangko sa'yo? Papalakihin pa yung utang mo. Ayos ba? Kaya lang, diba? Kasi nagtitiwala sila sa iyo na ikaw ay matapat na tagapagbayad Gusto nila yon kasi kumikita sila sa iyo. Tama ba? Oh, the same thing with people. Same thing with people. So, pangalawa, para pagpalain ka, God's best para sa iyo, okay? Pay your bills. Bayaran mo yung mga bills. Ano yung mga bills? Hindi yung bills na nasa tabi mo, sa gilid mo, bills yun. No, marami na po yan, mga bill po yun. Hindi mo ang bayad ng mga bill ay work out. Tsaka yung kanin, bawasan mo ng konti. Mahal na yung kanin ngayon. 1,450 na po ang 25 kilos kay Ate Ching. Sabi ng Psalms chapter 37:21, the wicked borroweth and pay it not again. Ito na naman. Okay? But the righteous showeth mercy and give it. Yung righteous daw, anong ginagawa? Nagpapakita ng kabagan at nagbibigay. Okay? Pero yung wicked, alam mo yung wicked dyan, unbeliever yan Di ba? Hindi ako mahilig talaga mangutang. Pero kung kinakailangan siguro, di ba? Hindi talaga ako mahilig mangutang. Manghiram, pareho lang. Pareho lang pala yun. Di ba? Pero kung sakali, sabi ng Bible, pag ikaw ay, yung wicked daw, pag nag-borrow, hindi na nagbabayad. Tama ba yun? Nakakakita na ba kayong taong ganon? Unbeliever yun Pero pag believer ka, Diyos por santo naman, magbayad, ha? Pag nangutang, magbayad. At kapag ikaw ayaw mong pautang, magbigay ka na lang. Alam mo, kagandahan sa misis ko, pag nangutang ka dyan, walang pera. Hindi siya nagpapautang. Diba? Hindi nagpapautang yan. Ano yung kaya ko? Yun ang ibibigay ko. Wala ka na utang. Kaya huwag kayo lumapit sa kanya mamaya. No? Wala pong budget kayo niyan. Parang awa yun Parang, naikwento ko lang naikwento ko lang. May ganyang ugali yan. Kaya hindi po ako nanghihiram So, kaya ang tanong dito mga minamahal, bakit ganon? Kayo ba ay, naging ugali ba natin na yung sweldo mo, di ba sweldo mo, naranasan mo ba na gumastos ka na higit sa sweldo mo? Ha? O yung baon mo, ikaw mga estudyante, gumagastos ka ba? Gumibili ka ba ng pagkain o gamit na higit pa sa budget mo sa baon mo?
Kapag ganyan, mapapautang ka talaga. Oo, mapapautang ka talaga. So mga minamahal, ayaw ng Panginoon yan. Bakit? Integridad yan eh. Dishonesty yan eh. So, ayaw natin na tayo ay under ng pagkakautang. Pero kung sakali, you're an honest person, sabi ng Bible, you pay your debt. Diba? Magbayad ka. Hindi tayo dapat ugali na unsaved. So, kaya nga sabi niya, the wicked borroweth and never pay back. Never pay back. Hindi na nagbabayad. Halimbawa sa ikaw, umutang ka sa bangko, nag-loan ka. Okay? Sasakyan man yan, cash man yan, at hindi ka nagbayad, yung pangalan mo, no? Nakalagay na yan sa listahan ng mga bangko at ikaw, hindi ka na makakaulit. Tandaan nyo yung pangalan na yan. Diba? Bakit? Hindi ka naging maayos eh. Kaya nga, ang dapat for you to become blessed by God, not keep your promises, but paying your bills. Pag hindi ka Meralco nga lang, hindi ka nagbayad, ang gagawin sa'yo, putol. Diba? Hindi ka nagbayad sa Maynila kahit walang tubig, wala nang tubig, wala nang supply. So pay your bills. Number 3, para tayo ay pagtiwalaan at maging God's best tayo sa harapan ng Diyos. Number 3, refusing to gossip. Ayan, marami to. Diba? Maraming mga nakikisawsaw. Kapag kayo mananampalataya, huwag na kayong sagot ng sagot sa mga issue sa Facebook, lalong-lalo na kung pastor yan. Yung nagkakaroon ka, gumawa ka pa ng group chat, tapos nagbumurahan kayo doon. Diba? At kung ikaw nasa group chat na yan, sitahin mo sila. Diba? Hindi dapat yun. Pag sinabing gossip, may problema, pero hindi ka part ng problema, nakikiproblema ka. Nakikisawsaw ka. Nakikibahagi ka doon. Hindi. Manahimik ka na lang. Hindi ikaw yung problema eh. Hindi ikaw yung pinag-uusapan doon eh. Hindi ka looban ng Panginoon yun. Diba? Hindi ka part ng problem, hindi ka part ng solution, at ikaw ang nakikipag-usap doon. You're not solving the problem. Ang tawag sa iyo, gossiper. Diba? May problema, alam mong, kahit na directly, ikaw, talk directly to people. Ikaw ba to? Tama ba to? Si pastor rin ang ugali niya eh. Tatawagan niya yan. Diba? Tatawagan yan. Ikaw ba to? Ano ba to? Anong nangyari dito? Diba? So pag hindi ikaw bahagi niyan, huwag ka na makisawsaw, lalo na sa mga issue sa Facebook. Naku. Huwag ka na mag-comment doon. Okay? Mali yun. Number 4, doing our best. Alright? Doing our best. Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kapag ikaw ay mananampalataya, your real boss is God. And whatever or not anybody else sees your work, God does. Diba? Pag mananampalataya ka, ang tunay na boss mo, ang Panginoon. Kaya kahit nasa opisina ka, nasa trabaho ka, galingan mo. Yan sinasabi ni Pastor dito eh. Diba? Para yung tao na nakakita sa'yo, yung kasama mo empleyado, ma-realize niya, ang ganda ng attitude nito. At they will glorify God through you. Bakit? Maayos ka magtrabaho eh. Tapat ka eh. On time ka eh. Diba? Matapat ka eh. Yung sukli, binabalik mo. Diba? Inutusan ka, nagre-report back ka. Diba? Bakit? Mananampalataya ka eh. Pag mananampalataya ka, nasa trabaho, nasa company ka, diba? Hindi ka nagtutulog sa trabaho. Diba?
Kaya nga, di ba, binabawal pagka minsan, pag employee ka, na may cellphone ka, bakit? Hindi ka nagiging productive. Di ba? Kasi nakatuon yung attention mo sa telepono. Imagine mo, paano ka makakadami ng trabaho niyan nood ka na nood ng pelikula, YouTube ka, Facebook ka, internet ka. Hindi. Di ba? Maliban na lang kung yung trabaho mo talagang kinakailangan mo ng gadget na yan. Pero kung hindi kinakailangan, walang production eh. Kahit dito sa simbahan, di ba? Sa simbahan na lang ha. Bakit tumatagal ang trabaho? Kasi yung worker, yung nag-volunteer, text ng text. O kaya scroll na scroll. Di ba? Ako minsan tamad ako mag-text eh. Gusto ko lang tumatawag eh. Bakit? Tamad ako mag-text, natatagal na ako. Ang tagal ko mag-type. Ano pa? Number 5, being real with others. Sabi ng Bible, but we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in the craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Be real. Maging tapat ka. No? Huwag mong i-manipulate. Huwag kang mag-behind the scene. Okay? At hayaan mo na kung ano yung katapatan na dapat makita sa'yo, hayaan mong gawin mo yun. Be a person of integrity. Why? Believer ka ng Panginoon. And the last, amen. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Last na. Okay na. Hindi na kayo gumising. Okay. If you want God's best for you, okay, ito yung sikreto. Kasi gusto mo ang best eh. Gusto mo ang Panginoon ay bigay ka ng best. Tayo naman, ayaw nating kulang ng ginagawa natin. Kinakailangan suklian natin. Diba? Number 6, giving back to God out of our love, our tithes, our giving, our increased offering, and finishing our first fruits faithfully. Diba? You want God's best? Part of God's best is to give. Give, that belongs to God. Ibigay natin. Alam mo, pinakamahirap ito, no? Sa atin. Kasi bakit? Minsan, pag nagbibigay ako, parang nawawalan ako eh. Naranasan niyo yan? Yung ganyang isip, pag nagbibigay ako, kulang na ako eh. Pero alam mo, katotohanan yan, kapag nagbibigay ka, nadadagdagan ka. At ang Diyos ang nagdadagdag sa'yo. Ano sabi ng Bible? Matthew 6:19, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Sabi ng Panginoon, kung maghahanda ka, di ba? Kung mag-iipon ka, isa sa mga dapat pinag-iipunan mo, sabi niya, treasures sa langit. Alam mo yung giving mo pala, no? Every time you give to the Lord, every time you give your tithes, every time you give your first fruits, your offerings, your missions, yun yung yun yung, sabi ng Bible, ito yung kayamanan na ipinapadala mo sa langit. Paano kaya yun, no? Hindi ko maintindihan din yun eh. Pagdating sa langit, siguro na lang. Di ba? Pero yun ang sinabi ng Panginoong Hesus eh. Di ba? Sabi niya, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa. Actually, meron naman yung iba. Pero pag ito yung attention mo at nawawala ka na sa Panginoon, hindi maganda. Kasi yung priority mo, yung pagkita eh. Pero pag priority mo ang pagkita lagi at pagkita pag-income, nawala na ang Diyos doon. Sabi niya, na dito'y sumisira ng mga kalawang at dito'y naghukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw.
Yung treasure na iniipon natin, sabi niya, kakalawangin, yung treasure na meron tayo, mawawala, pero yung treasure na ibinibigay mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi mawawala. Sabihin ng gandang investment, yung giving. Alam nyo naman yung first fruits eh. Diba? Pag sinabing tithes, 10% of your income. Ang hirap nun. Diba? Mahirap yon kapag hindi mo alam yung tamang prinsipyo. Mahirap yung pag ayaw mong kilalanin na ang Diyos ang nagkaloob sa'yo ng mga bagay na yan. Mahirap ang offering. Kapag kinilala mo na kapag nagbibigay ka, nagkukulang ka. Alam nyo ba na, just like to share it to you, just finish my first fruits. No? Talagang sinikap ko from January hanggang I think May yata yun, no? Talagang wala eh. Talagang hindi ako kumuha ng aking support sa church. I just give it no my first fruits. I just finish it. Napagalitan pa ako ng misis ko. Sabi niya gano'n, sobra ka na eh. Sumobra na yung first fruits mo. Hindi mo ba tinitingnan yan? Ay, okay na yun. Naibigay ko na sa Panginoon yan. Ayos na yun. Sumobra. Diba? Inaantay ko na lang mamayat yung misis ko eh. Nung nagbigay ako eh. Pero hindi pa rin eh. Diba? Laging busog eh. Pero alam mo, doon ko na-realize, kapag ikaw ay nagbibigay, hindi nagkukulang ang Panginoon. Hindi na natin pag-usapan yung 5 levels of commitment. Alam nyo ba yon? Gusto nyo pag-usapan natin? Diba? Nasabi na ng pastor, pag yung tithes, that's command level. Okay? Pag sinasabi nating level 2 ng pagbibigay, ang tawag doon honor. Ang tawag dyan increase offering. Yung level 3 ng pagbibigay, thanksgiving. Pasasalamat sa Panginoon. Ang tawag dyan ay first fruits offering. At yung level 4 ng pagbibigay, medyo na to. Yung worship mo sa Panginoon ay ganoon na lamang. Ang tawag doon, sacrificial. Baka mamaya iba sa atin, hindi pa umaabot dito. Hanggang tithes pa lang tayo. Takot na takot ka na. Diba? Pag nagbigay ako, mawalan ako ng baon. Pag nagbigay ako, hindi ako makakabili ng Pringles. Pag nagbigay ako, hindi ako makakapunta sa MOA. Hindi ko mabibili yung cellphone na gusto ko. Bakit? Nagbigay ako eh. Diba? Pero pag sinubukan ng Panginoon, sabi ng prove me now, sabi ng Panginoon sa iyo, I will add all these things for you. Dadagdag ko sa iyo yan. Gusto nyo ba yon? Unahin mo, Panginoon. Diba? Kung gusto mo yung God's best, prioritize God. Kung gusto mo yung God's best, confess our shortcomings. Kung gusto mo yung God's best, mga minamahal, maging honest tayo sa harapan ng Diyos. Kung gusto mo ng God's best, diba? Yung ating kakulangan, bayaran natin. Diba? Gusto mo yung God's best? Maintindihan mo na you have to pay bills. Keep your promises. You want God's best? Seek the approval of God. Tayo pong lahat ay magsatayo. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, pagpalain niyo po kami. Salamat sapagkat muli niyo kaming kinausap at ginabayan. Dalangin po namin na patuloy yung pagkilos sa buhay namin. And we're praying, Lord, to have your God's best. And for us to have that, maintindihan namin na dapat naming ikaw ang maging priority ng buhay namin. Ikaw ang siyang tumulong sa amin, sa aming imbitasyon. Habang lahat ay nakayuko nakapikit, nakita mo yung sarili mo sa umagang ito, nakita mo na, Lord, may kulang ako eh. May pinangako ko na hindi ko tinupad,
meron akong hindi nagawa, meron akong tinatagong kamalian, I try to hide it. Hindi minsan ako contented sa bagay na meron ako. Pero now, gusto ko maintindihan mo, I want to be honest with you, Lord, that I want God's best. I want God's approval. I want to confess my shortcomings. I want to enjoy life with you. Kung yan ang panalangin mo, the altar is open for you. As you come this morning sa altar, let's be honest to God. Let's be honest to God. Lord, help me. The altar now is open for you. You come. Kung save ka na, mananampalataya ka, matagal ka nang umattend, alam mong save ka, why don't you follow the Lord Jesus Christ in water baptism? Kamatakot. No? Save ka na. Tinanggap mo na si Jesus. It's time for you to follow the Lord Jesus Christ in water baptism. No? Kailangan mo yan. Para ikaw ay maging kagamit-gamit ng gusto sa harapan ng Diyos. Hindi ka gagamitin ng Panginoon kapag lagi nating pinagkukulang ang ating, itinatago natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. After you pray, you can go to your family and pray together. O kaya yung kaibigan mo, pray with them.